Okay, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po muli ay tumayo. At muli buksan po natin ang ating po mga Bible sa John 15. At basahin po natin ang verses 1 to 19. John 15 verses 1 to 19. Kung nakita na po, isang malakas masayang amen. Salitang pagbasa, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo muli sa verse 19. Verse 1, I am the true vine, and my Father is the husbandman. 2 kayo po. Every branch in me that beareth not fruit, take away. Every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Verse 4. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except it abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. 6. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Verse 8. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. 10. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. 12. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. 14. Ye are my friends, if you do whatsoever I command you. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Verse 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and I remain in you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, ye may give it to you. These things I command you, that ye love one another. Verse 18. If the world hate you, ye know that they hated me before they hated you. Verse 19, altogether ready, read. If ye were of the world would love his own, but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po sa gabing ito ay lumalapit sa inyong pong mapagbiyayang trono. Nagpapakumbaba at humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa laban sa iyo. Patawarin mo po kami, Ama, Banal Espiritu, patawad. Pakalinisin mo po kami ang aming pong puso't isipan. Ihanda mo po ito sa pakikinig ng inyong pong banal na salita. Pakalinisin mo po kami upang kami po ay patuloy na maging kagamit-gamit po sa inyong pong gawain, sa inyong pong kaluwalhatian. Salamat. Ikaw ang aming Diyos na tapat at mapagbiyaya. Salamat sa iyong pong presensya ngayong gabi. Salamat na sa bawat sandali ng aming pong buhay, marami mang kaming pagkukulang, nandun po ang pong pagpapala at pag-iingat. Maraming salamat po na kami po ay ginagamit mo po sa inyong ministry, sa inyong kaluwalhatian. Banal Espiritu, pakapuspusin mo po kami, paunahan sa lahat ng aming pong gagawin. Ipaunawa mo po sa amin ang inyong pong kalooban. Tulungan mo po kami na lagi namin masunod ang iyong kalooban, hindi ang aming mga kagustuhan. Salamat sa gabing ito sa inyong pong banal na salita na aming po mapapakinggan. Nawa ito po ay tumingo sa puso't isipan ng bawat isa. At lalo tigit sa lahat ay maraming salamat po sa kaligtasan na inyong pong kaloob sa amin na kami po ay tinubos ng dugo ng aming pong Panginoon Jesus. Dahil sa Kanya, kami po ay naging malinis sa inyong pong harapan. Dahil sa Kanya, nagkaroon po kami ng kaligtasan, katiyakan ng langit. Dalangin po namin sa gabing ito,
patuloy po kayo magligtas sa bayan ito at sa buong mundo. Nawa, gamitin mo po ang bawat isa katulad ng inyo po pinag-utos dito sa verse 16, John 15, ay kami inyo pong pinili at itinalaga upang kami po ay magbunga, mag-akay ng kaluluwa, ibahagi ang kaligtasan na aming pong tinanggap. Salamat po, Ama. Ito po ay aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po po sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal, at tunay na ang pag-ibig ay hindi po matatagpuan sa February 14. Ang tunay na pag-ibig ay matatagpuan sa John 3:16. So yun po, na talagang for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So yun po ang tunay na pag-ibig na talagang ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, isinakripisyo upang tayo, ikaw at ako, nasasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, katiyakan ng langit. So yan po ang pag-ibig ng ating Diyos, dakila at talagang hindi natin may paliwanag. At ang sabi nga po ng John 15 verse 13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Dakila ang pag-ibig ng Panginoong Jesus na talagang ibinigay ang kanyang buhay. At dakila ang kanyang pag-ibig sapagkat tayo po ay kanya pa rin pinili. At tayo sabi dito, ye have not chosen me, but I have chosen you. So hindi natin siya pinili, subalit pinili niya tayo hindi para maligtas. Meron po ba? Kasi ang itinuturo ng iba ay pinili na maligtas. So tayo po ay pinili ng Diyos ng Panginoon Jesus hindi para maligtas, kundi pinili at itinalaga sa isang gawain. So yun po ang sabi dito, and ordain you that ye should go and bring forth fruit. So ito po yung pag-ibig ng Diyos ng Panginoon Jesus. Hindi tayo karapat-dapat sa ministry, pero tayo ay kanyang pinili at itinalaga sa gawain. Ayaw kasi ng Panginoong Jesus na tayo magamit ni Satan. Dati na tayong ginagamit ni Satan. Yung buhay na ito na kaloob ng Diyos sa atin ay dati na nagagamit sa masamang bagay, pero dahil tayo po ay minahal ng Diyos ni Kristo, ay tayo ay itinalaga sa ministry. So mga kapatid, mga minamahal, ang title po ng mensahe ngayong gabi, The Lord Jesus Christ Chosen Us. Ang Panginoong Hesus Kristo, pinili po tayo. So una po mga kapatid, mga minamahal, sabi nga dito, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He will give it you. So una mga kapatid, mga minamahal, pinili tayo not to be a barrier. Tayo ay inilagay dito sa church, sa Jesus Christ Bible Baptist Church, na ang Panginoong Hesus ang naglagay sa atin dito, at tayo ay pinili para sa gawain, tayo ay naligtas hindi para maging hadlang sa kanyang gawain. Noong pong panahon ng ating Panginoong Hesus, meron pong mga nagiging hadlang. Isa na nga po diyan ay si Judas, na talagang ganun pa man, ay talagang kapag gawain ng Diyos, gawain ng Panginoong Hesus, ay tunay na hindi mapipigilan, hindi mahahadlangan. So tayo po ay nilagay dito sa church, pinili ng Panginoong Hesus, hindi para maging hadlang. Yan po ang katotohanan. Na nais ng Diyos sa atin, tayo po'y maging channel of blessings. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin, na tayo nilagay sa church, sa gawain, to be a channel of blessings, not to become a barrier. Hindi para maging hadlang. So, minsan, meron po mga kapatiran, some Christians are barrier in the ministry. Nagiging hadlang. Pero salamat na talagang ang Panginoon ay patuloy na maglalagay sa kanyang gawain, na talagang magiging kagamit-gamit sa gawain ng ating Panginoon Hesus. So, iyan po ang dahilan kung bakit tayo ay inilagay dito, pinili tayo ng Panginoong Hesus para sa kanyang gawain, not to become a barrier. Hindi para maging hadlang. Amen po ba? Amen.
Sana piliin natin na huwag maging hadlang sa gawain ng Diyos ng Panginoon Jesus. Verse 18, tingnan niyo po. Verse 18, if the world hate you, ang mundong ito ay ginagamit ng diablo para mahadlangan ang gawain. Pero talagang ganun pa man, sinabi na ng Panginoon Jesus sa Matthew chapter 16 verse 18, kung hindi ako nagkakamali, na, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Na talaga ang church, ito po ay magpapatuloy, hindi ito mahahadlangan maging ng pintuan ng impyerno o pintuan ng Hades. So talagang magpapatuloy. Kaya kung iniisip natin na tayo ay magaling, kung iniisip natin na hindi yan magpapatuloy kung wala ako, so tandaan po natin, sinasabi ng Panginoon Jesus na talagang magpapatuloy ang church. The gates of hell shall not prevail against it. So ang mundong ito, ang sistema ng mundong ito, ginagamit ng kaaway ng diablo upang mahadlangan. If the world hate you, yan po, you know that it hated me before it hated you. If ye were of the world would love his own, but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi tayo pinili ng Panginoon Jesus, hindi tayo nilagay sa ministry para hadlangan ang ministry. Sana tayo pong lahat ay maging channel of blessing. So, yun po ang una. And then verse 8, tinan po natin ang verse 8. Pangalawa, sabi po dito, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. So pangalawa po, Jesus Christ chosen us not to become a bad example. Hindi para maging masamang halimbawa sa ating mga kapatiran. Not to become a bad influence. Hindi para tayo maging masamang impluensya sa ating mga kapatiran. Sa mga alagad nga po ng Panginoon Jesus, sabi nga dito, so shall ye be my disciples. So doon sa 12 alagad ay mayroong isang Judas. Amen? So sana tayo po ay maging good example sa ministry. Yan ang dapat na makita sa atin bilang tayo ay mga Christian, bilang tayo ay mga mananampalataya. Sana'y good example tayo, hindi tayo bad example. Sana'y talagang good influence tayo, nakaka-influensya tayo, na kapag nakita tayo ay talagang sila ay mahihikayan natin. Mahihikayat na magpatuloy kasi talagang tanggapin natin, mayroon po mga Kristiyano nakaka-discourage. Diba? May mga Kristiyano na talagang nakaka-offend. Pero sana tayo po ay maging good example, not bad example, not bad influence. So ito ang nais ng Diyos sa atin. Kasi ang nais ng Diyos nga sa atin, bear much fruit. Ito po yung sinabi dito sa verse 8, bear much fruit. So paano tayo makakapag-akay ng madaming kaluluwa kay Kristo kung tayo ay nagiging bad example? Kaya nakikita pa rin sa atin yung mga masasamang ugali. Di ba? So talagang ilang beses pong binanggit dito sa Bible sa ating pong binasa na tayo po ay sabi nga dito sa verse 5. Sabi pa ng verse 5, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. So ito ang nais ng Diyos sa atin, ng Panginoon Jesus. Mag-akay tayo ng maraming kaluluwa, magbunga tayo ng marami. At sabi pa po dito sa verse, tingnan niyo po. Sa verse 2, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. So, nais ng Diyos, ng Panginoong Jesus, mag-akay tayo ng maraming kaluluwa, magbunga tayo ng marami. Kaya lamang minsan, hindi tayo nakakapagbunga ng marami. Diba? Minsan yung ating panaakay ay nawawala. Bakit? Kasi tayo ay nagiging bad example. Nagiging bad influence tayo. Yun yung problema.
So, nais ng Diyos sa atin, hindi tayo pinili, hindi tayo nilagay dito sa church upang tayo ay maging bad example or bad influence. Amen? So, sana ay kaya nga sabi ko sa ba yun? Be thou an example. Sa 1 Timothy, I think yun, di ba? 4:12. O, tingnan po natin sa 1 Timothy chapter 4, verse 12. So, sana kinakanta ito ng bawat mananampalataya, but be thou an example of the believers. Di ba? So, sabi po dito, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversations, in charity, in spirit, in faith, in purity. So, kaya tayo po talagang yung po katotohanan, bakit minsan mabagal ang pag-usad ng gawain sapagkat tayo po ay nagiging bad example. Diba? Tapos sasabihin pa natin, Baptist tayo, sasabihin natin, Christian tayo, tapos makikita sa atin na tayo ay nagsasalita ng mga hindi magaganda, tapos makikita pa rin sa atin na kung ano yung kanilang pinapakinggang awitin ay hindi yung atin. Diba? So, nais ng Diyos maging good example po tayo. Na talagang nilinis na tayo nilinis na tayo ng kanyang salita. So, nilinis na tayo ng Panginoong Sus. Kaya yung dati nating pagkatao, yung dati nating kinahilig ang mga awitin or yung mga dati nating ugali, dapat ito'y nawawala na upang tayo ay maka-influence. Maging good influence or good example. So yun po, mga kapatid, mga minamahal, hindi tayo pinili ng Panginoong Sus para maging bad example or bad influence. Pangatlo, balikan po natin ng John. John 15 pa rin po, verse 8. So sabi po ng verse 8 dito, sa John 15, verse 8, herein is my Father glorified that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Tayo po ngayon ay mga Kristiyano na. So nais ng Diyos, talagang sabi nga, ano ba yung awitin natin? Na send the light and then yung mga ano pa ba? Yung sabihin mo sa mundo yung mabuting balita. Kanina inawit natin tell it to Jesus. Pero yung yun, we have the story to tell, di ba? So ito yung nais ng Diyos sa atin, ng Panginoong Sus, na talagang ibahagi natin yung kaligtasan, di ba? So minsan nangyayari sa mga kapatiran, minsan nangyayari sa mga Kristiyano, ay nagiging backbiter. So we are not chosen of the Lord Jesus Christ to be a backbiter. So sa Tagalog, minsan chismoso, chismosa, di ba? So, ang nais ng Diyos ay kung tayo ay ibahagi natin yung kaligtasan na ating tinanggap. We are not chosen to be a backbiter. So, kalimutan na natin ang mga chismis na yan. Ang maganda natin i-chismis ay si Kristo ay nagliligtas. Yon ang dapat na naririnig sa atin. So, kung maaaring minsan, dati tayong para tayong chismoso. Diba? Tayo ay chismosa. So, mas magandang i-chismis natin na ang Panginoong Sus ay nagliligtas, ang Panginoong Sus ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. So, iwasan na po natin yan, yung mga ganyang usapan, yung mga usapang walang kwenta, usapan nakakasira, usapan na hindi nakakatulong sa paglago natin sa ating buhay pananampalataya. Iwasan po natin yan. Amen? So, hindi tayo nilagay dito upang tayo maging backbiter, na maging chismoso, chismosa. So, yun po, ang nais ng Diyos ay mag-glorify siya. Herein is my Father glorified. So, paano maluluwalhati ang Panginoon, ang ating Diyos? That ye bear much fruit. So, maluluwalhati siya kung tayo po'y nagsosolbining. Naluluwalhati ang Panginoon kung ibinabahagi natin yung ating kaligtasan. Na kaligtasan ay hindi sa gawa, hindi sa relihiyon, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo.
doon po naluluwalhati. Huwag natin tularan ng ibang tao. Pagkagising pa lang sa umaga, nandun na kay kumare. Pagkagising pa lang sa umaga, nandun na kay kumpare. Pare, ang latest? Diba? May panggaspang manok, may panggaspang manok. Oo. So, nanalo ba? Kamusta yung ating manok dyan? Diba? So, ang ating pong ibahagi at maluluwalhati ang Panginoon kung tayo po ay nagbubunga. So, yun po ang sinabi dito. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. So, pang-apat, verse 3. Tingnan niyo po verse 3. And John 15 verse 3. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Verse 4. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. Then verse 7. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. So, hindi po tayo pinili, itinalaga ng Panginoon Jesus to be a backslider. So tayo po ay ayaw ng Diyos na ikaw ay mag-backslide. So yun po yung katotohanan. Ang nais talaga ng Panginoon sa atin, tayo po ay manatili. Kaya sinabi po dito, abide. And there's a verse 16, remain, that your fruit should remain. So, ayaw ng Panginoon na mag-backslide tayo. Pero meron, ang mga backslider, hindi lang naman yung mga hindi sumasamba. Kahit na sumasamba yan, meron pong backslider. Na kahit present every Sunday, meron pong backslider. So, ang backslider ay hindi lamang yung mga hindi nananambahan. Okay? So, ang nais ng Diyos sa atin, hindi tayo pinili upang tayo ay mag-backslide. So, hindi tayo inilagay dito para tayo mag-backslide. Hindi tayo nilagay dito para balikan natin ang dati nating buhay. Kasi meron kung ganong Kristyano, binabalikan ang dating buhay. Ang sabi nga dito, if the world hate you, you know that it hated me before it hated you. If ye were of the world, so kung kayo ay sa mundo, the world would love his own. So huwag na nating balikan pa yung dati nating buhay na dati tayo ay makamundo. Dati, ang nais natin mag-inom. Dati, nais natin ay magbisyo. Dati, talaga nais natin ay mag-party-party. Di ba? At dati, ang gusto natin ay talagang tularan, makiayon sa takbo ng sanglibutan ito. So, yun ang nais natin. Na talagang dati, nais natin talaga, wala naman tayong hilig na sumamba. Wala tayong nais, desire na makinig ng salita ng Diyos. Yan ang buhay na natin dati pa. Na talagang wala tayong pakialam sa salita ng Diyos. So, nais ng Diyos, huwag na natin niyang balikan pa. So, inilagay tayo dito sa church, sa Jesus Christ Bible Baptist Church, upang tayo magpatuloy sa salita ng Diyos. Not to backslide. Not to become a backslider. Hindi tayo pinili. Hindi tayo pinalaga na maging backslider pa. So, ang nais ng Diyos, magpatuloy po tayo. Okay? Marami ng Kristiyano ngayon, kaya talagang we are in the last days eh. Maraming Kristiyano, pinili na ang mundong ito. Maraming Kristiyano ngayon, nasaan kapag araw ng linggo. Binalikan yung dating buhay. So, hindi tayo pinili upang maging backslider. Then next, pang-5. Ano po ang sabi ng verse 16? Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit. So we are not chosen of the Lord Jesus Christ to be barren. Hindi tayo pinili para hindi maging kagamit-gamit sa ministry. Hindi tayo pinili para hindi tayo magbunga. So, ang nais ng Diyos sa atin ng Panginoong Jesus, tayo ay magbunga. Kaya salamat na 2 Sunday na po uma-attend ng ating mga bisita. Maghapon pa. Akala ko yung isa madadagat. Gawa ng unang attend pa lamang, ipinapaghugas na ng pinggan. Diba? Pero salamat, bumalik ng
Itong last Sunday. So, nais ng Diyos, tayo ay magbunga. Hindi yung maging barren sa Tagalog, baog. Diba? So, kung baog, hindi talaga magkakaanak. Hindi talaga magbubunga. So, nais ng Panginoon, inilagay tayo dito para tayo ay magbunga. Salamat, mayroong mga kabataan na nagdadala ng bisita. At nitong last Sundays, salamat, mayroon ding walk-in. So, nais po talaga mag-invite po tayo. Narinig natin ang mabuting balita, naligtas tayo. So, ipasa natin ang kaligtasan sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. Ipasa natin, ibahagi natin. Amen po ba? So, we are not chosen to be barren. So, nais ng Panginoon, tayo po ay magbunga. Next. Ano pa? Makikita po natin dito. Verse 10. Tingnan niyo po verse 10. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have keep my Father's commandments, and abide in His love. So, nakakatuwa po talaga sa mga alagad ng Panginoong Hesus. Balik bago po natin ito puntahan. Talagang sila po ay naging mabunga. Sina Apostol Pedro, sina Apostol John, Apostol Pablo. Si Apostol Pablo talagang mabunga eh. Kaya ito rin po ang nais ng ating Panginoong Hesus. So ang Panginoong Hesus hanggang kamatayan, nag-akay siya ng kaluluwa. Meron siyang bunga na dinala. Sinabi nga doon sa isang pagnanakaw, ngayon din ay isasama kita sa aking paraiso. So, ganun din po ang nais ng Panginoong Hesus sa atin. Kung mayroon na tayong bungang isa, dagdagan pa natin. Kasi malinaw po, bear much fruit. Mag-akay tayo ng marami. So, hindi binanggit yan na kapag naka 100 ka na, ay tumigil ka na. So, si Pablo, kahit maraming persecution noon, patuloy siya nag-aakay ng kaluluwa. Kaya talaga sinabi ni Pablo, siya ay malinis sa lahat ng dugo ng mga tao, ay pure. So, yun po ang sinabi po ni Apostol Pablo. So, verse 10, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have keep my Father's commandments and abide in His love. So, we are not chosen of the Lord Jesus Christ to break the commandments. So, hindi tayo inilagay dito para hindi natin sundin ang mga utos ng Diyos ni Kristo. Kung ano po yung mga itinuro sa atin from the beginning, di ba? Kaya ako po yung nagpapasalamat na talagang kung ano man yung mga itinuro sa akin ni Pastor Manuel Sosa, ay hanggang ngayon po, yun po ay aking ipinapamuhay. Sa pananamit, tinuruan ako sa pananamit, so hanggang ngayon, pinapamuhay ko po yun. So kung ano man ang itinuro sa atin ng mga salita ng Diyos from the start, ay yun po yung ating ipamuhay, huwag po nating baguhin. Kaya sabi po dito ng Panginoon Hesus, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have keep my Father's commandments. So si Kristo ay naging masunurin doon sa utos ng Ama. Kaya tularan po natin ng Panginoong Hesus. Minsan talagang tayo po ay nagkukulang sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Napapabayaan natin ang mga utos ng Diyos. Sana, ano man yung sitwasyon natin sa ating buhay, meron man tayo nararamdaman, nasa kahirapan man tayo, hindi tayo nilagay dito upang sirain o hindi sundin ang mga utos ng Diyos ni Kristo. Patuloy natin sundin ang utos ng Panginoong Hesus. Kaya talaga sabi po dito sa verse 7, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. So ipakita po natin yung pagiging masunurin natin. We are Christians. Kaya dapat tayo din po ay law-abiding citizen. Na huwag tayong dadrive kung wala tayong license,
At law-abiding citizen po tayo na talagang dapat sa school, masunurin tayo. Di ba? Sa trabaho, masunurin tayo. So makita po dapat yan sa atin. At dito sa church, dapat makita rin sa atin ang pagiging masunurin. Kung paano si Kristo ay naging masunurin hanggang kamatayan at kamatayan sa krus, ganoon din po ang ating ipakita. We are not chosen to break the commandments of the Lord Jesus Christ. So inilagay tayo dito upang patuloy natin sundin ang mga, hindi isa lang, hindi dalawa lang, hindi tatlo lang, kundi mga utos ng Diyos ng Panginoong Jesus. Kaya minsan nagiging magulo ang buhay ng isang Kristiyano. Bakit? Hindi nasunod. Di ba? Kaya nagiging magulo, malungkot, at tawag dito, yung may mga kahirapan, di ba? At mayroong mga pinagdadaan ng mga matitinding problema, ay sapagkat hindi nga sumusunod sa utos ng Diyos. Ay utos ng Diyos, isa lamang. Di ba? Isa lamang asawa. Ay dinadagdagan pa. Hirap na nga sa isa, tapos dadagdagan pa. Kaya talaga nagiging complicated ang buhay ng isang Kristiyano. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi po tayo pinili at inilagay dito ng ating Panginoon Jesus para ipakita yung hindi natin pagsunod sa kanyang mga utos. Tayo inilagay dito upang patuloy nating sundin ang mga utos ng Diyos. So yung aking mga pamangkin, Bible study ko, dahil napansin ko sa aking pamangkin, nandun naman yung desire niya na magbigay. At sabi nga niya, parang gusto niyang ibigay 500 doon sa offering, pero ang naibigay lamang niya ay 300. So, Bible study ko sila nitong Monday, ang tinuro ko ay yung Malakay 3:10. So, Malakay 3:10, ang utos ng Panginoon ay talagang bring ye all the tithes. At praying na yung dalawang pamangkin ay mabaptize. So, natutuwa ako sapagkat maaaring may mga problema, pero nandoon makikita mo sa kanila yung pagsisikap. Pagsisikap na makapag-aral. Kaya kung kayo po ay nag-aaral, di ba? Talagang magsikap po kayo sa inyong pag-aaral at nandun ang kanilang pagsisikap na sila ay magkaroon ng pang-tuition. At ngayon nga po, sasabihin ko po sa inyo, salamat, may blessing sila, hindi sila naasa sa magulang ng pang-tuition. Dalawa sa pamangkin ko, Marine, sa Cavite, Marine Transportation. Eh magkano ang tuition nun? 30,000. Pero dahil meron silang pagsisikap, meron silang talagang pagkita. Pagbablog, nagbablog lang sila, naglalay. So kumikita sila a day ng 1,000 pesos. Yan po yun. A day, 1,000 pesos. Kaya sabi ko sa kanila, kung gusto nyo kayo pagpalain pa, ay sumunod kayo sa utos ng Diyos. So, pinag-aralan namin ang Malakay 3:10. O, naway natutuwa at talaga nakikinig. So, kaysa naman yung kanilang kinikita sa pagbablog ay ibili lamang ng alak, di ba? Dalhin lamang sa mga walang kwentang bagay. So, sabi ko sa kanila, huwag tayong manghinayang magbigay sa Panginoon. Huwag. Talagang huwag po tayo manghihinayang. Ano po ba? Kasi talagang ang blessings ng Panginoon sa atin ay sobra-sobra. Ang blessings ng Panginoon sa atin ay hindi na natin kayang bilangin pa. Ang blessings ng Panginoon sa atin ay hindi natin kayang tumbasan ng pera o anumang salapi sa mundong ito. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, we are not chosen to break the commandments of the Lord Jesus Christ. Hindi tayo pinili at inilagay dito sa gawain, sa ministry, dito sa Jesus Christ Bible Baptist Church
upang hindi sundin ang kanyang mga utos. So tayo po inilagay dito upang patuloy nating sundin ang kanyang mga utos, may blessings man o wala. May blessings man o wala. Susunod po tayo sa mga utos ng Diyos ng Panginoong Jesus. Then next, we are not chosen. So sabi nga po dito sa verse 8 and then sa lahat ng mga talata na ating binasa, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. And then verse 16, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit. So we are not chosen and ordained to behave. Hindi tayo inilagay dito para tumahimik na lang. Bakit sa school ang ingay mo? Diba? Bakit sa trabaho ang ingay mo? Bakit sa kanto ang ingay mo? Ang ipag-ingay natin, talagang si Kristo ay nagliligtas. So hindi tayo inilagay dito sa ministry para yung kaligtasan na ating tinanggap kay Kristo ay atin na lamang itabi. Diba? So inilagay tayo dito upang ipagkalat yung kaligtasan. Ibahagi ang kaligtasan. Yun yung ating ikalat. Hindi yung tayo magkakalat. So yung ibang Kristyano nagkakalat. So ipagkalat natin na si Kristo ay nagliligtas. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung maingay ka sa school, maingay ka sa trabaho, maingay ka sa inyong kapitbahay, so ang ating ipag-ingay, si Kristo ay nagliligtas. Kaya ang sabi nga po dito, bring forth fruit, na tayo ay magdala ng bunga, na tayo ay magbunga. So hindi tayo magbubunga kung tatahimik na lamang tayo. Amen? So sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, we are not chosen to be a barrier. We are not chosen to become a bad example or bad influence. We are not chosen to become a backbiter, a backslider, barren, break the commandments of the Lord, and to behave. We are chosen to become fruitful. Tayo po'y pinili upang tayo po'y patuloy na magbunga. Magbunga ng magbunga. So, maaaring talagang nakakalungkot na maraming wala kapag araw ng linggo, pero ganun pa man, sabi ko nga po sa inyo, from the time na ako'y natutong mag-aking ng kaluluwa, hanggang ngayon po ay nagsusulwining pa rin sapagkat bakit? Meron pong kagalakan. So we are chosen to become faithful. Ang sabi po ng paulit-ulit na lang to, here is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. So tayo po ay pinili ni Kristo para maging tapat sa Diyos sa Kanya. So kung mahal natin ang Panginoon Jesus, yun ang susi upang tayo ay maging tapat sa Kanya. So we are here, ordained, chosen to become faithful. Maaaring may mga Kristiyanong hindi tapat, pero ang tularan natin ay yung mga tapat na Kristiyano. Hindi yung mga hindi nagiging tapat. Amen po ba? Yeah. And then verse 3, we are chosen. Sabi po ng verse 3, now ye are clean. So to become faultless. Maging malinis na tayo o magkaroon tayo ng malinis na buhay. Maaaring ang iba ay nagpapakasama pa rin, gumagawa pa rin ng kasalanan. Kaya minsan ko nang nasabi sa inyo, ang tunay na tumanggap kay Kristo, kung ang kasalanan mo dati 20, 20, 20, dapat ngayon ay 19 na lang. Diba? Mahirap sabihin natin tayo ligtas, tumanggap sa Panginoong Jesus, pero ang ating kasalanan ngayon ay 25, 26, 27, dumarami. So ang tunay na tumanggap kay Kristo, nagkakaroon ng isang malinis na buhay.
nababawasan na yung ginagawang kasalanan. Hindi naman tayo perfect. Walang perfect. At habang nandito tayo sa mundo, talagang makakagawa tayo ng kasalanan. Pero dapat nagkakaroon ng limitation. At talagang nababawasan. Yun po. So, we are here, we are chosen to become, sabi ng verse 9, tinan niyo po verse 9, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love, to become fervent in charity. Pinili tayo ni Kristo. Dati wala tayong pagmamahal sa Diyos. Dati wala tayong pagpapahalaga o pagmamahal sa gawain. Wala naman tayong pakialam dito dati. Diba? So wala tayong pakialam sa salita ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, natuto lang ako magbasa ng Bible simula nung ako ay naging Christian. Nagkaroon lang ito ng halaga sa akin ng Bible, yung pakikinig ng salita ng Diyos simula noong 2014. Pero from the time na ako isinilang, 1982, kaya ako po ngayon 42 lamang ha. 42 pa lang ako, magpo-43 pa lang ako. So, maniwala ka na. So, from the time 1982 at hanggang 2014, ay dati po talaga ay wala akong pakialam sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we are chosen to become fervent in charity. Sana yung pag-ibig natin sa Diyos ay patuloy na umiinit, hindi nanlalamig. Amen po ba? Kamusta ba ang ating pag-ibig sa Diyos? Tayo ay minahal ng Diyos. Kaya una sa lahat, ang mahalin ay ang Diyos, hindi ang boyfriend, hindi ang girlfriend. Bakit? Tingnan ninyo, ano ba yung last 3 letters niyan? Ng boyfriend, girlfriend, and. So, ibig sabihin, may katapusan yan. May hangganan. Diba? Walang forever, sorry. Diba? Kaya ang una nating pakamahalin ay ang Diyos. Si Kristo, ang kanyang gawain. Kaya, kung boyfriend, girlfriend yan, naku, huwag mong ibibigay ang iyong buong pusong pagmamahal o buong pusong pagtitiwala. Baka masaktan ka lang. Okay? Love is not found in February 14, but in John 3:16. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, we are chosen, last, verse 16, to become fearless. Upang tayo po'y talagang maging matapang na magbahagi ng kaligtasan. So ibahagi po natin si Kristo. Maraming persecution, maraming hindi maniniwala, at marami talagang hindi makikinig. So ganun pa man, kasama natin ang Panginoon Jesus. So sabi nga sa Matthew 28, verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Bakit ka matatakot magbahagi? Diba? Kasama natin ang Panginoon Jesus. So, huwag po tayo matakot. At sabi nga, hindi po tayo binigyan ng spirito ng pagkatakot. So, yun po ang sinasabi sa 2 Timothy chapter 1, verse 7. Hindi tayo binigyan ng spirito ng pagkatakot. Kaya huwag po tayo matakot, huwag tayo mahiya, ibahagi si Kristo ang nagliligtas. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa gawa, hindi sa religion. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So magandang gabi po sa ating lahat. To God be the glory. We are chosen to become faithful, fruitful, fervent in charity, faultless, and fearless. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay umuko, pumikit. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit,
Salamat po sa inyong pong banal na salita na nahiyag. At lalo tigit sa lahat, maraming salamat. Hindi man po kami karapat-dapat, subalit kami ay iyong inibig, minahal, at ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago. Kaya sana, bago kami magmahal ng aming kapwa, ikaw muna ang aming mahalin ng buong puso. At salamat po sa kaligtasan na inyong pong kaloob sa amin sa buhay na walang hanggan. Salamat, pinili mo po kami at itinalaga sa ministry. At ayaw mo na kami po ay magamit ng kaaway na talagang dapat lamang ang buhay namin ito ay maging kagamit-gamit sa iyong kaluwalhatian sapagkat ang buhay nito, ang katawang ito, ikaw ang siya nagkaloob, ikaw ang siya nag-iingat sa amin, ikaw ang siya nagbibigay ng aming mga kailangan, ng aming mga pagkain, ng aming mga isusukot, at ikaw ang nagbigay sa amin ng aming matitirhan. Kaya ang katawang ito ay marapat lamang na maging kagamit-gamit sa iyo. Nawa, makita ito ng bawat mananampalataya, ng bawat Kristiyano, na ikaw ang aming Diyos at ang iyong pag-ibig ay hindi kailanman nagbago. Salamat po sa gabing ito, sa mga kapatiran na dumating, sa mga kapatiran na patuloy na nakikisa sa inyong pong gawain, sa ministry, sa prayer meeting. Nawa, ang iba po namin kapatiran ay makasama din po namin sa prayer meeting. Nawa, sila din po ay makasama po namin sa araw ng linggo maghapon, hindi kalahating araw lamang. Salamat po, Ama. Ibinabalik ko po sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.